Ayun guys, magsasalwag tayo ng palay. Yung salwag guys, ang ano nun, ang ginagawa nun is lalagay ka ng punla. Punla mo ng palay dun sa part ng tubigan para tumubo na siya at maitanim mo na siya dito. Bilisan natin. Wait lang guys. Tayo mababa sa putik. Oh, lalim din pala ano. Yan, ganyan po ang pagpupunla. Oh. Yan. Napantay po muna. Napantay mo na kuya. Para tubuan. Para maganda raw. Laplapin. Para hindi siya mataas, hindi siya mababa. Yan guys, so elevated yan. Hindi yan ka-level nung nung lupa. Ayan, anong mismong tatamnan. Tapos may harang siya para hindi rin siya dumami ang tubig. Dapat sakto lang para tumubo yung ipupula na palay ni kuya. Yan ang trabaho ng farmer. Kaya pag mabili kayo ng palay, mahal-mahalan nyo naman. Huwag yung kabaratin at kawawa ang mga nagatanim ng palay. Oh, sobrang dami. Ang daming ginagawa bago makaani ng palay. O inapa-treser. Pagka-treser, inaganito. O ganyan na magiging treser ko yung tawag, di ba? Treser, gaganon mo. Hand tractor mo. Pagka hand tractor mo, magiging lupa. O, ganyan ang mangyayari. Tapos, magapalan ka or magapunla ka ng palay. Makikita natin kung paano magpunla ng palay, guys. Ganyan, o. Ilan days yun, kuya, bago tumubo? Mga 2 araw yun ito na. Mataas na? Lagi na yan. So, mga 3 araw pwede na. Hindi naman, mga 1 linggo. Bago mo ilaplap. O 15 days bago daw ilaplap. So, ganyan ang gagawin ni kuya. Pero yung iba, ang ginagawa nila, ang tawag doon? Salwag? Ano yun? Inahagis? Sabog tanim para hindi mahagad sa trabahador Pero yung ganito, yan bago pa yan iganyan, guys, na yan, nabilad na ni kuya yan, ay nababad na sa tubig para tubuan na siya. So ayan, ganyan. Ha? Ayan, may tubo na rin siya, guys. Pag nabababad na kasi yung palay sa tubig, nagkakaroon na siya ng parang kumbaga ugat-ugat. Yun na yung ibig sabihin, tumutubo na siya. Kasi pag basa yung palay mo, tinutubuan na. Kaya dapat pagkaani, kung basa ang palay nyo, kailangan ng ibilad. Ayan, ganyan. Hanggang matapos siya. Yung mga estudyante, nag-uwi na yung mga estudyante. Ayan na sila. So ayan. Yan ang ganyan po, guys. Kailangan mapuno yung side na yan para maganda yung tubo niya.
So kailangan walang parang bakante-bakanteng space. Dapat malagyan lahat. So ayan. Tapos pag tumubo na siya, ilipat mo na siya dito sa palayan. Diyan mo siya itatanim. Diyan mo siya itatanim. Tapos after mo matanim dyan, mag-aantay ka ulit ng ilang buwan nga kuya? Pag natanim mo na. So pag natanim mo na, mag-aantay ka ng 3 months naman o 3 buwan para mo anihin. So pag naanim mo na siya, ano mo na yung gagawin mo na siyang ganyan, papagiling mo na pagkabilad. So ganyan ang trabaho ng pagbubukid. So yung iba nga, sabi ko sa inyo guys, yung iba ang ginagawa nila, sinasaluwag lang nila. Kumbaga parang hinahagis lang nila yung ganyang binhi doon sa mismong palayan. So minsan may cases na magkakadikit, minsan walang laman, may spot na walang laman kasi sinasaluwag nila or hinahagis lang nila yung pagtatanim ng palay. So ganyan. Ganyan ang trabaho. Sigurado ko lang, pag may sobra akong puna, tatalo ko na yan. Doon sa galing sa iyo? Ha? Galing sa iyo doon, sa kabila mo? Sigurado lang ito. Taray, at least. Ganyan po, oh. Kaya nga. Same lang na ano, same lang ng yung tawag dito ay, same lang ng breed ng ano, ng palay. Anong klaseng palay yan, kuya? Anong ang tawag sa palay na yan? 126 yung punla. Yun ang uso ngayon sa atin, 126 na. 126 po yung klase ng palay na yan. 216 daw pala. Correction po, 216 po. Ayan, 216 po. Ano yung mga yun? Merong deliver guy. So, yun. Banuan. Yan. So, ayan guys. Oh. Diba? Ganyan. Ganyan tamang pagpupunla. Dapat ay walang bahanteng spot. Kailangan inalalagyan siya. Yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa amin ni Kuya Iko kung paano magpunla ng palay.